Hello mga kabasura! May good news ako sa inyo mga kabasura. Yung laptop kasing napulot kong ito, kanina sinubukan ko, umaandar pa. Meron na naman akong maibibigay na laptop sa inyo mga kabasura. Ayan, kanina ko palang naiuwi yung laptop na yan. Ang sabi kasi ni Tropa, meron daw siyang charger na Samsung. Iuwi ko muna daw sa bahay para masubukan kung umaandar pa. Sa video ko pala na to mga kabasura, tuturuan ko kayo kung paano kayo mag-apply bilang isang seasonal workers o farmers dito sa South Korea. Pero habang nakikinig kayo, ipapakita ko na din pala sa inyo kung ano yung madalas na tinatrabaho ko dito sa kumpanyang napasukan ko. Hindi lang kasi basta nagpupulot ng basura ang trabaho ko dito mga kabasura. Minsan nagdadrive ako ng mga ganyan mga kabasura. Ayan, bali yan pala yung ginagamit naming pag-ipit sa mga basurang nakabox na. Yan yung ginagamit naming sasakyan para maisakay namin sa mga truck yung mga basurang nakabox na. Bali dito na rin pala ako natutong gumamit ng ganyan mga kabasura. Dito naman kasi sa Korea, kahit wala kang experience, basta willing kang matuto, tuturuan ka talaga nila. Ipitin natin dyan yung mga basura. Sasakay natin dun sa truck na dumating. Ayan, dito nga pala, mag-iipit na nga pala ako ng basura para isakay na namin sa truck. Sasabihin ko na din pala sa inyo kung paano mag-apply ng seasonal workers or farmers habang pinapanood nyo ako. Bali, ang seasonal workers o farmers ay magkaiba po sa mga factory workers na katulad ko mga kabasura. Ako po kasi factory worker ang in-applyan ko pero napunta po ako sa basurahan na kumpanya. Bali, ang mga farmers po pala dito ay 5 months contract lamang po sila. Habang ang mga EPS factory worker naman, 3 years contract po sila tapos pwede po silang may extend hanggang 10 years mga kabasura. Meron din naman pong na-extend sa mga seasonal workers or farmers mga kabasura. Depende po yan kung kailangan pa rin po kayo ng amo nyo kapag natapos po yung 5 months contract nyo sa kanya. Ang sahod naman po ng mga farmers dito ay kaparehas lang po ng mga factory worker. Umaabot din po ito ng 85,000 pesos katulad namin mga kabasura. Yun din po ang minimum salary nila. Pero madalas sa mga farmers po wala po silang overtime. Hindi katulad sa mga factory worker na katulad ko, halos madami po kaming overtime mga kabasura. Pero ang kinaganda lamang po sa mga seasonal workers o farmers, mas madali pong mag-apply bilang isang farmers kasi hindi mo na po kailangan mag-take ng test. Hindi mo na kailangan ipasa yung exam nila para makapunta po kayo sa South Korea. Hindi katulad sa mga factory worker. Kailangan mo munang maipasa yung Korean language or yung tinatawag nilang EPS topic para sa mga factory worker na nag-a-apply dito sa South Korea. Pero kung ako po yung tatanungin nyo kung ano po yung mas maganda dun sa dalawa, kung factory worker po ba o seasonal workers o yung tinatawag nilang farmers, di hamak na mas maganda po talaga yung factory worker mga kabasura. Dito naman pala may nagtapon ng mga damit kaya yan kinukuha ko na, baka may magustuhan kasi ako mga kabasura. Bali ang kailangan po pala na edad sa mga farmers ay depende po yan sa inyong munisipyo mga kabasura. Ganito po ang pag-a-apply bilang isang farmers sa Korea mga kabasura. Kailangan nyo lamang po pumunta sa munisipyo ng bayan ninyo. O di kaya naman po magpunta po kayo kung sa may malapit na peso o yung tinatawag nilang Public Employment Service Office. Diyan po kayo mag-a-apply mga kabasura. Magtatanong lamang po kayo sa kanila kung meron po bang slot ang inyong bayan para sa mga seasonal workers o yung tinatawag nating mga farmers. Ang mga edad na kailangan po nila dyan ay paiba-iba mga kabasura. Depende po yan sa mga Koreano kung ano po yung edad na gusto nila para sa kanilang mga kumpanya. Minsan po meron pong 20 to 55 years old. Minsan naman po merong 30 to 55 years old mga kabasura. Basta nakadepende po sa kanila yan kung ano po yung mga edad na kinukuha nila. Bali magdadala lang po kayo dyan ng isang resume. Para kung meron pong slot yung inyong bayan sa mga farmers, pwede na po kayong magpasa ng mga resume nyo. Pagkatapos tatawagan po nila kayo noon kapag natanggap po kayo. Bali dadaan po kayo noon sa isang interview. Yung mga katanungan po nila doon mga kabasura ay simple lang naman kung ano lang po naman yung normal na tinatanong sa mga nag-a-apply. Pagkatapos po kapag sinabi nilang natanggap kayo, doon pa lang po mag-start yung training nyo mga kabasura. Lahat nga po pala ng gender pwede pong mag-apply dyan mga kabasura. Maglalabas pa po tayo ng mga ibang video about po sa mga farmers mga kabasura. Pero sa ngayon yun lang muna po ang may share ko sa inyo. O mga kabasura, hanggang dito na lang muna ha. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!